Hello mga kakambing. Mukhang bibigay na ang ating si Hansel, aking native goat since 2018. Bali ngayon ay pang-anim na taon na niya dito sa farm. At baka ito na yung last niya na pagbubuntis. At mukhang hindi niya na may lalabas. Kasi talagang hindi na siya makatayo eh. Mukhang nahirapan siya nitong huli niyang pagbubuntis. Bukod sa inabot siya ng tag-ulan, meron na ring edad. Napakabilis talaga ng panahon mga kakambing. Biro nyo, 2018 lang nung nagkaroon ako ng kambing na ito si Hansel. Tapos ngayon pala naka 6 years na, no? Sabi dun sa ating guide o yung ating publication from Livestock Development Council ng UP, ay ang average lifespan ng kambing ay nasa 6 to 8 years. Ibig sabihin meron mga mababa pa sa 6 years, meron na maabot ng mga 10 years. Depende sa iyong pag-aalaga sa kanila. Sa puntong ito ng pag-aalaga ko o chapter ng aking pagkakambing, nakakalungkot talaga kasi gusto kong patagalin tong kambing ko na to na si Hansel. Kasi nga, isa siya sa mga pinag-umpisahan kong kambing. Maganda rin naman yung naalaga mo sila na maayos. Kaya lang, dumarating nga sa time talaga na sila ay umiidad na. At tulad nga na nangyaring ito, ay hindi na siya mag-labor. Yan, ready na siyang mga anak dapat dyan. Kabuanan na niya, lagpas-lagpas na nga. At hindi niya na mailabas yung kanyang mga bisiro. Makikita nyo mamaya na dalawa yung laman niyan. So ibig sabihin nun nabuksan ko siya. Ayan, tingnan nyo, kaya subaybayan nyo sa video ito kung ano yung ginawa ko. At yan, kung makikita nyo nga sa mata niya, napaputi na. So kahit mini-maintain ko sila ng iron, nagkaroon pa rin siya ng deficiency dito at hindi ko na yan nahabol. Kaya papakita ko rin sa video ito kung ano yung mga decision, yung mabibigat na decision na ginawa ko. At syempre yung sumusubok sa pagkakambing natin. Gaya ng iba mga livestock raiser, mga livestock farming, syempre natututo tayo ng iba't ibang bagay gaya ng pagkakatay at pagluluto ng kambing. Kasi na-realize ko na kailangan talaga yun. Marunong ka rin dahil sa farm para hindi masayang ang iyong mga alaga, ay dapat kaya mong i-apply yun sa iyong farm. Ngayon, kasama naman doon yung mga withdrawal period ng gamot. Hindi naman ako nag-inject sa kanya ng mga gamot o antibiotics na may withdrawal period. Kasi makikita mo rin naman sa itsura niya na talagang bibigay na yung kambing. Kaya syempre, uunahan na natin. Paplanuhin nating mabuti na sa ganun ay mapakinabangan natin ang kanyang maiiwang karne at laman. Sa mga marunong po magkatay, sana samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video ito para mabigyan nyo rin ako ng tips para sa inyong ginagawang pagkakatay. At yun nga mga kakambing, pasado alas 3 na madaling araw. Ayan, meron na akong pinasulak na tubig. At yan, buti na marami tayong ipon na kahoy. Ngayon, kaysa naman malaki kasi siya kaysa iasa ko sa insurance, katayin na lang. Yan. Tapos tinry ko rin i-save yung bisiro. Pero wala talaga. Ito ko siya kinat sa right side ng kanyang tiyan. So sa kabila kasi yung rumen. So dito ginawa ko, kinat ko lang ng pa unti-unti hanggang sa lumabas yung bahay bata. Yan, tapos dito ko na tinukot. Yan, nakuha ko pero hindi na humihinga. Mainit pa kanina, umusok-usok pa nga Yan, tapos lalaki siya. Yan, di ko sure kung meron pa sa loob. Malalaman natin mamaya. Yan, pero ang nadukot ko na ay isa. Yan, isang mahabang malaking brown na makintab na bisiro. Sayang. Yan, so ganun talaga. Nahirapan magbuntis ang ating kambing na si Hansel, na ating native na kambing na yan since 2018. Yan, so ngayon babanlihan ko muna para babalahibuhan ko siya. Update ko kayo mamaya. At yan nga, habang binubuksan ko pa siya, tinatanggalan ko ng laman loob, meron pang isa, bisiro uli. Lalaki ulit. Yan, hindi naman siya pure brown. Meron siyang trace ng puti na nakuha niya sa kanyang nanay. Yan, sayang, dalawa sana. At ayan, magpo 4:30 na madaling araw. At wala tayo suplete. Tapos hindi ko rin maibitin yung kambing. Hindi ko masyadong mabanlian
na mainit na tubig. Kaya tinanggal ko na lang yung balat. At imbis na isuplete, ginanto ko na lang parang paihaw. Yan, para mawala yung balahibo. Yan, gagawa ka talaga ng paraan kapag ganito nga nag-iisa ka lang at solo flight tayo sa ating pagkakatay. So ganun lang, ihiwalay natin yung laman loob na itatapon. Yan yung mga laman ng rumen. Tapos yung ibang laman loob kinuha natin, katulad ng mga puso, atay, tsaka yung bituka na pwede pang linisin at gamitin at gawing papaitan. Ayan, tapos nandito pa lang ako sa ulo. Yan, wala tayo suplete kaya ginawa natin yung paihaw. Yan, ganyan. So papasadaan ko pa na isa pa yung ulo. Dito, kung no, mamaya. Tapos ito, wala pa yung paa na may balahibo. Tinanggal ko lang yung bandang tuhod, pababa. Tapos yung iba, iwalay ko na ganito. So para lang nagkakatay ng manok. At marami pa. Yan, dito pa tayo sa pataas. Iwalay natin ang balahibo. Ay, ang balat ng sa ganun ay masunog na natin ang balahibo. Yan, balikan natin mamaya. Siguro magtataka yung iba, akala nila marunong talaga ako magkatay ng kambing. Hindi po, manok lang po ang sanay ko at ina-apply ko lang kung ano yung ginagawa ko sa manok. Ganun din ang ginagawa ko dito sa kambing. So, yung paghihiwa at paghihiwalay ng mga laman loob, yun yung pinaka ina-apply ko dito kasi nandito ka na sa hands-on ka na, kumbaga actual na. Kesa masayang yung karne or kesa intay mo yung insurance na mas malaki yung pwede mong maging mapakinabangan sa karne, kailangan maglakas loob ka na at yung experience na to, yun yung gagamitin mo para matuto ka ng paunti-unti. Yan, na-realize ko dito na dapat pala pag nag-aalaga ka ng kambing, marunong ka rin magkatay pagdating sa mga ganitong pangyayari, hindi masasayang yung iyong karne. Yan, medyo nabubulol tayo. At syempre, puyat. Yan, so medyo na tanggal na natin yung mga balahibo, ganyan, pag wala suplete yung ginagawa natin. Yan, tapos pwede nating i-stock muna to. Tayin natin si mama, magising mamaya para madesisyonan natin kung anong gagawin natin. Time check, alas 5 ng madaling araw. At meron pa tayong dalawang paa sa harap na pinapaapoyan. Ayan, walang suplete. Pinapaapoyan natin. Paypayan natin ng konti para lumakas. So, ganyan lang, tipid-tipid. Just may kahoy tayo. At eto pa, achievement unlock. Nakapag ako, tanggal ako ng balat. Yan, buo yan. Bali may hati din naman. Pero natanggal ko siya ng yung buo. Yan, sa ibang bansa alam ko ginagawa ito mga guantes o inahalo sa damit. So dito naman sa atin, ang menu dyan alam ko ay sinunggaok, yung parang bopis. Ayan, ito pa buntot, kasama pa yung buntot. Yan, so para ating nagbabalat na rabbit, ganun din. So mas malaki nga lang, medyo mas mahirap. Yan, so linisin natin tapos ating idadaan din sa apoy nang mawala itong mga balahibo. Inaabot na ako ng pasado alas 7 mga kakambing. Ayan, tatapos ko na naman. At ayan, kaya pala minsan nakakaubos ng 3 butane ng ganito, sabi nung isa kong tiyuhin. Talagang napatagal tanggalin ang balahibo. So may dalawa pa tayo natitira. Yan, yung buntot tsaka itong isa. Yan, so tatapusin ko na lang. Tapos yung bisiro gagawin nating yan, dalawang bisiro tsaka yung kanilang mammary gland o yung kanilang breast ay gagawin nating soup. Yan, hindi naman ako kakain yan kundi yung aso na namin. Yan, pandagdag sa pagkain sa aso. Ganyan itsura niya pag na-brush ng konti o binrush mo after mong itapat sa apoy. Yan, lana yung balahibo niya. So pwede mong tadtarin to, pakuluan, gawing kilawin o sinunggaok. Okay, sinunggaok, di ko alam paano ginagawa. Tanong ko kay mama. Yan, nagsalang akong panibago. Hindi ko sure kung tama itong ginagawa ko. Yan, nagtatry tayo. Huwag lang masayang ang mga karne at saka mga balat. Basta mapakinabangan pa natin. Mabuti lang talaga at bago umulan, bago bumagyo, nakapag-ipon ako ng mga kahoy. Yan, dami niya, no? Mga sinubak, galing sa mga lumang bahay ng manok, tsaka sa mga puno na natumba ng bagyo, tsaka yung iba na binawasan natin. Dami pa, may kakawati pa dyan, no? Tigas na kakawati. Ayan, di tayo basta naubusan ng panggatong.
Yan, 2 p.m. Para sa time check 2 p.m. Ito naiwan yung anak dito sa farm. May naiwan naman si Hansel na anak. Ang tatay naman nito ay yun, si Walter. Yan, so lalaki yan. Ayun, ayan, balik tayo sa dati natin routine. Natulog lang ako kanina kasi talaga napuyat tayo sa pagkakatay ng kambing. Kaya ngayon lang natin sila binigyan ng mga mangga. Total umulan din naman kaninang umaga. Ngayon lang tayo mangungumpay. So wala nang problema. Basta importante mabusog sila sa araw na ito. Yan. So mangga ang binigay ko. Tapos langka. Mga langka na nalaglag. Ayan. Tapos syempre kukuha ko ng mga dahon ng saging at kung ano-ano pa. So ganoon lang. Balik tayo sa ating dating routine. Ito sa ating farm. At syempre mga natutunan natin. Syempre kailangan marunong ka nang magkatay. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon na sa ganun hindi nasasayang ang ating karne. At yan mga kakambing, after mga ilang taon ng pagkakambing simula ng 2018 ay unti-unti nang tumitibay at tumitibay ang loob natin. Ayan, kasi nakakaranas na tayo ng mga ganito. Hindi lamang mortality, kundi yung nakakapagkatay na tayo ng sarili nating alaga. Yan, from dating nag-aalaga lang, nagpapastol, nagkukumpay. Ngayon, na-experience ko na rin na pakalawang beses na ako magkatay ng sarili kong alaga. Bali, patlo na pala. Yung una, tumulong lang ako. Tapos yung pangalawa at pangatlo, ako lang. Yung pangalawa, kami ni mama. Tapos yung pangatlo, ako lang mag-isa. So yun, paunti-unti yung ating karanasan. At yun din na nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin sa farm. Nag-start lang naman din kasi ako sa maliit, kaya hindi ko agad naranasan yung mga grabing pangyayari na gano'n. So ngayon lang na dumadami na sila, which is normal lang naman na tumatanda na yung kambing. Tapos dumadami na sila. Makakaranas ka talaga ng mga ganyan. Ayan, so ganun naman, hindi naman ibig sabihin nun natatalo ka na sa goat racing. Yan, ibig sabihin lang nun lumalaki na ang iyong goat farm. Kaya nakakaranas ka ng mga ganong bagay. So ayan, balik tayo sa dating ating routine. Ayan, nakumpayan ko na sila. Dadagdagan ko pa to, isa pang batch ng pagkain bago tayo magmerienda. So ito yung mga malalaki. At syempre ito ang ating mga maliliit, yung ating mga patabain o fattening natin na kambing. Yan, mga pang ano yan, pang August yan. Meron pwedeng pang alaga, meron naman pwedeng pang katay. So lapitan nga natin. Ayan sila na yung mga susunod na henerasyon na kambing. Yan. Yan. Tatawan nyo pa. At kung may pagsubok, siyempre meron din naman blessings na dumadating sa atin. Yan. Itong si Gab ay nanganak na naman. At nanganak siya ng isang babaeng kambing. Yan. Ang tatay niya ngayon ay si Walter. At siya naman ang papalakihin natin ngayon at gagawin nating inahin in the future. So sana nagustuhan niyo yung video na to mga kakambing. Sabi ko naman sa inyo dito sa channel natin, hindi lamang mga success ang ipa-share natin. Kasama dyan ang mga struggles ng isang goat racer. Siyempre, para makita nyo rin at kahit pa paano magkaroon kayo ng idea sa mga haharapin nyo in the future. Yan, tulad na may nag-aaway. So, diba? Yun. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. At try ko na malinaw na maibahagi sa inyo o malinaw na maipakita sa inyo ang bawat detalye sa aking mga videos. Nang sa ganun naman makita nyo na parang nanonood na rin kayo sa mismong farm. At syempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel na Teacher Farmer Ali dito sa YouTube. At meron tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Para pwede niyo kayong message kung meron kayong mga katanungan. At pag-abot ng ating kalaman at karanasan ay pagtutulungan po natin ito. Okay? So salamat po muli sa inyong tiwala at suporta. At kita-kits tayo sa mga susunod pang videos. Happy goat racing po!